Samantala, isinusulong din ngayon sa Kamara ang pinalawak na saklaw ng gampanin ng mga magulang, guro at komunidad sa pagprotekta sa kabataan. Si Camille Gonzalez sa detalye. Sa pagdinig ng House Committee on Welfare of Children kahapon, naging sentro ng talakayan ng pag-institusyonal at pagpapalakas ng papel ng mga magulang, guro at komunidad sa pagtitibay ng proteksyon at karapatan ng mga bata. Sa pamumuno ni Committee Chairperson Richelle Singson, tinalakay ng komite ang House Bills No. 415, 2972 at 4069 na layong patatagin ng Parent, Teacher and Community Associations o PTCA sa mga paaralan. Kaugnay nito, iprinesenta ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla ang House Bill No. 415 o Parent, Teacher and Community Association Act. Layo ng panukala na bumuo ng isang asosasyon na binubuo ng mga magulang, guro at kasapi ng komunidad na mangunguna sa mga programang magtataguyod ng kaunlaran at kalinangan ng mga kabataan. Nakasaad din na dapat kumonsulta ang PTCA sa mga mag-aaral, katuwang ang student councils, sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas ng civic involvement ng mga bata. Our law has long recognized the pivotal role of Parent-Teacher Association or the PTA plays in the education of our youth. It is so true what they say, it takes a village to raise a child. Now the community must take an active role and participation in the ground implementation of the basic education programs of the Department of Education. Samantala, pinuri ni Atty. Emma Salmani, Advocacy Manager ng Save the Children Philippines, ang panukala dahil sa potensyal nito na palakasin ang mental health at early development ng mga bata. We would like to emphasize the importance of PTCA as partners in children's development and the extension of PTCAs to cover ECCD. We would also like to emphasize the role that PTCA can play in the development of school-based mental health programs. Bagamat may ilang suhestyon mula sa iba't ibang ahensya, umaasa ang mga mambabatas na maaprubahan na ang panukala sa susunod na pagdinig ng komite. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, 13 sa tanghali para sa Congress TV.